Donya pinadala sa blind date ang katulong sa mansion para ipahiya ito. Pero inggit silang lahat nang makitang milyonaryong CEO pala ang makakadate niya. Maagang gumigising si Elena araw-araw bago pa mang sumikat ang araw. Sa maliit na silid na yari sa kahoy sa likod ng mansion ni Doña Victoria, nagiinit na siya ng tubig upang maglaba at maghanda ng almusal para sa iba pang katulong. 23 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang mga kamay niya ay tila kamay ng isang matanda. Magaspang, may kalyo at may bakas ng walang katapusang pagod. Lumaki siyang ulila, namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente noong siya ay 12 anyos pa lamang. Simula noon, siya na ang umako sa responsibilidad para sa kanyang kapatid na si Mario, na 7 taon ang tanda niya. Si Mario, bagamat masigasig at masunurin, ay may sakit sa baga na naging hadlang sa kanyang pangarap na makapagtrabaho rin. Dahil dito, si Elena ang naging haligi ng kanilang buhay. Sa tuwing naghuhugas siya ng pinggan o nagwawalis ng malalawak na sahig ng mansyon, palaging naririnig ang mapanuyang boses ng ibang kasambahay. "Hay nako Elena," wika ng isang katulong na si Loring habang naglalampaso. "Kahit anong sipag mo, hindi ka rin naman aangat. Hanggang dito ka na lang." Mumiti si Elena kahit ramdam niyang kumikirot ang kanyang dibdib. "Hindi ko iniisip ang sarili ko, Loring. Basta't may maiuuwi akong pera kay Mario, sapat na iyon." Ngunit hindi lang si Loring ang madalas manlait sa kanya. Ang mismong donya na amo nila, si Victoria, ay kilala sa pagiging mapagmataas. Minsan, sa isang almusal, habang nakaupo si Doña Victoria kasama ang kanyang mga bisita, bigla nitong tinawag si Elena. "Elena," sigaw ng Donya, "ano ba itong kape na inihain mo? Mapakla! Ni hindi ka marunong magtimpla. Diyos ko, anong silbi mo dito?" Yumuko si Elena at magalang na sumagot, "Pasensya na po, Donya. Uuliin ko po ang timpla." Nagtawanan ang mga bisita ng Donya at sa loob-loob ni Elena, gusto niyang lumubog sa hiya. Ngunit kahit anong pag-aalipusta, hindi niya pinapansin. Alam niyang bawat araw ng pagtitiis ay hakbang patungo sa pagbibigay ng pag-asa para sa kanyang kapatid. Tuwing Sabado ng gabi, matapos ang isang linggong pagod, umuuwi siya sa kanilang barong-barong upang dalawin si Mario. Ang maliit nilang tahanan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit sa mga mata ni Elena, iyon ang tanging lugar na nagbibigay ng init at tunay na pahinga. "Ate, pagod ka na naman," ani Mario habang iniabot ang isang basong tubig sa kanya. "Huwag mong masyadong pinapahirapan ang sarili mo." Mumiti si Elena at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Kailangan Mario, hindi ako titigil hanggat hindi ka gumagaling. Balang araw, makikita mo, makakapag-aral ka ulit." "Pero ate, baka naman sobra na," sagot ni Mario, sabay ubo. "Ayoko na makita kang laging pagod." Tumitig si Elena sa kapatid ng seryoso. "Huwag mong alalahanin ang pagod ko. Ang mahalaga, mabuhay ka. Ikaw lang ang pamilya ko, Mario. Hindi kita iiwan." Sa mga gabing iyon, palaging tahimik na umiiyak si Elena bago matulog. Hindi niya ipinapakita kay Mario ang kanyang panghihina. Sa kanyang panalangin, palagi niyang sinasabi, "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit ako na lang ang mahirapan, wag lang ang kapatid ko." Isang linggo ng umaga, habang naglalakad sila ni Mario papuntang palengke upang bumili ng kaunting gulay, may nadaanang magarang sasakyan. Napahinto si Mario at napatingin. "Ate, tingnan mo. Sana balang araw, makasakay din tayo sa ganyan. Ang ganda!" Napangiti si Elena, bagamat may kirot sa kanyang puso. "Oo Mario, darating ang araw na hindi na tayo maglalakad ng malayo. Pero ngayon, masaya na akong kasama kita." Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang tumindi ang kalagayan ni Elena. Ang trabaho sa mansyon ay hindi biro. Madalas ay hindi sapat ang tulog niya at palaging may pang-iinsulto mula sa kanyang amo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang kanyang tungkulin. Isang gabi, kinausap siya ng isa pang katulong na si Rosa, na minsan ding naging malapit sa kanya. "Elena, hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan," wika ni Rosa.
Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, matagal ko nang iniwan ang mansyon na ito. Napabuntong hininga si Elena. Hindi naman kasi ako para sa sarili ko lang, Rosa. May kapatid akong umaasa sa akin. Kahit gaano kahirap, tinitiis ko. Alam kong darating ang oras na may magbabago. Tahimik na tumango si Rosa at napayuko. Sa puso niya, humanga siya kay Elena. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ang dangal ni Elena. Sa tuwing inuutusan siya ng Donya o pinapagalitan sa harap ng iba, hindi siya bumababa ng tingin sa sarili. Palagi niyang pinapaalala sa kanyang puso, hindi ako alipin, tao rin ako. Ang kahirapan ko ay hindi panghabang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang natututo kung paano palakasin ang kanyang kalooban. Hindi man niya alam, ang kanyang pagtiis at kabutihang loob ang siyang magiging dahilan upang magbago ang kanyang kapalaran. Isang pagbabagong hindi niya kailanmang inasahan. Sa mansyon ng mga de Guzman, si Doña Victoria ang kilalang reyna. Wala siyang ibang ipinapakita kundi kayabangan at kapangyarihan. Mahilig siyang magsuot ng mamahaling alahas kahit nasa loob lang ng bahay. At bawat paglalakad niya sa malalawak na pasilyo ng mansyon ay parang may dalang banta sa mga tauhan. Ang bawat utos niya ay dapat sundin agad at kapag nagkamali, asahan ng may kasamang insulto o kahihiyan. Isang umaga, habang nag-aalmusal siya kasama ang dalawa niyang kaibigang sosyal na sina Margarita at Celeste, pinag-usapan nila ang mga tauhan ng mansyon. Victoria, ani Margarita, sabay higop ng kape. Hindi ka ba nahihirapan sa mga katulong mo? Sa amin, lagi akong nagpapalit. Ayoko ng mga mukhang mahirap na laging palpak. Tumawa si Doña Victoria ng malakas. Ay Diyos ko, kung alam niyo lang, may isang katulong ako rito, si Elena, na parang pinanganak para gawing pulubi habang buhay. Oo, masipag siya, pero hindi niya kayang tumayo ng kasing taas ng mga kagaya natin. Nakakatuwa nga siya minsan. Akala mo may karapatang umasa ng mas higit pa sa buhay na ito? Sabay sabat ni Celeste. Yung ba yung nakitang naglalakad papuntang palengke kasama ang kapatid niya? Halapang walang-wala talaga. Kung ako ikaw, Victoria, palayasin mo na. Nakakaawa lang tingnan. Ngumisi ang Donya at tumango. Hindi ko pa siya pinaaalis kasi natutuwa akong makita siyang nagpupumilit. May aliw sa akin ang makita siyang nagtatagumpay sa maliliit na bagay. Tapos dudurugin ko siya agad para malaman niya ang lugar niya. Habang tatuloy silang nagbibiruan, naroon sa kusina si Elena, abala sa pagluluto ng kanilang almusal. Naririnig niya ang ilang piraso ng usapan at bagamat nasasaktan siya, pinili niyang manahimik. Hindi niya gustong magbigay ng dahilan upang lalo siyang kutyain. Ngunit hindi lang ang mga bisita ang nakararamdam ng yabang ng Donya, pati mga kapwa katulong ay madalas niyang laipin. Kapag may pagkakamali, kahit gaano kaliit, ginagawa niya itong malaking bagay. Isang gabi, nahuli niya si Rosa na nagmimintis sa pagwawalis ng sala. Agad niya itong sinigawan sa harap ng lahat. Rosa, ano pa to? Hindi ka ba marunong magwalis ng maayos? Nakakahiya! Dapat yata ibalik na lang kita sa kalye kung saan ka galing. Halos maiyak si Rosa, ngunit agad na lumapit si Elena at tinulungan siya. Donya, ako na po ang aako. Ako na pong magwawalis ulit. Ngunit lalo lamang itong ikinagalit ng Donya. Ikaw, Elena, wag mong akuin ang kasalanan ng iba. Hindi ka pa ba sapat sa sarili mong mga kapalpakan? Huwag kang magpapakabida. Tumahimik ang lahat. Ang malamig na tinig ng Donya ay parang kutsilyong dumurog sa bawat isa. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pandidiri na parabang ang tingin niya sa kanyang mga katulong ay hindi tao kundi alagang hayop na kailangan paluin kapag nagkakamali. Sa mga sumunod na araw, lalo pang ipinakita ni Doña Victoria ang kanyang kayabangan. Kada may bisita, palagi niyang ipinapakita ang kanyang yaman. Ang chandelier na ito, ani niya minsan habang ipinapakita ang sala, galing pa sa Italy. Wala kayong makikitang kagaya nito kahit saan. Hindi ito para sa mga hamak. Tuwang-tuwa ang mga bisita, ngunit hindi nila alam na sa likod ng lahat ng ito, may mga tauhang araw-araw na pinapahirapan para lamang mapanatili ang kinang ng mansyon. Isang hapon, habang nagpapahinga sa kanyang veranda at umiinom ng mamahaling alak, kinausap niya ang kanyang butler na si Mang Ernesto.
Ernesto, aniya, napapansin ko si Elena. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtayo niya. Parang may kumpiyansa. Hindi bagay sa isang katulong ang ganun. Dapat alam niya ang lugar niya. Saglit na natigilan si Mang Ernesto. Gusto niyang ipagtanggol si Elena. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng suwayin ang kanyang amo. Opo, Donya. Aasikasuhin ko po. Siguraduhin mo. Tugon ng Donya habang nakataas ang isang kilay. Ayokong makita siyang nagmukhang may dignidad. Isa lang siyang katulong. At tandaan mo, mas masarap tingnan ng isang alipin kapag alam niyang alipin siya. Habang sinasabi iyon ng Donya, hindi niya alam na si Elena mula sa malayo ay nakarinig ng ilang salita. Hindi niya napigilang mapaluha. Ngunit tulad ng dati, pinahid lang niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kanyang silid, kinausap niya ang sarili sa salamin. Hindi ko hahayaang masira ako ng kanyang mga salita. Hindi ako alipin habang buhay. Hindi niya ako kayang gawing wala. Ngunit sa isip ng Donya, patuloy ang kanyang plano. Hinding-hindi siya titigil hanggat hindi lubusang nawawasak ang pagkatao ni Elena. Para kay Donya Victoria, ang kayabangan at kapangyarihan ay larong hindi dapat ipatalo. At si Elena, sa kanyang paningin, ay isang hamak na tauhang kailangang ipahiya at durugin sa harap ng lahat. At mula sa mga plano niyang iyon, magsisimula ang mas mabigat na laban na haharapin ni Elena. Isang laban na hindi lamang laban sa hirap kundi laban sa mapagmalaking amo na walang ibang hangarin kundi ang sirain siya. Isang araw ng Biyernes, abala si Donya Victoria sa kanyang silid habang inaayos ng kanyang mga katulong ang mga mamahaling alahas at damit na ipapakita niya sa darating na pagtitipon. Ang pagtitipong ito ay eksklusibo para sa mga elitista, mga kilalang negosyante, politiko at mga pamilyang galing sa lumang yaman. Doon gaganapin ang isang espesyal na okasyon, isang charity event na may kasamang blind date para sa piling mga bisita. Habang inaayos ni Elena ang mga sapatos ng Donya, biglang nagsalita si Victoria. Elena, alam mo ba kung anong klase ng mga tao ang makikita sa pagtitipon na ito? Tanong ng Donya, sabay tingin sa salamin habang sinusubukan ang kanyang kwintas. Umiling si Elena. Hindi po, Donya. Hindi naman po ako kasali sa mga ganong bagay. Ngumisi si Victoria, malamig at mapanlait. Oo nga, hindi ka bagay doon. Pero alam mo ba, may naisip akong magandang laro. Nagulat si Elena. Laro po? Oo, laro? Tugon ng Donya habang tumawa ng mapanlait. May blind date doon at ayokong ako ang lumahok. Nakakababa ng dignidad ko kung haharap ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Pero ikaw? Tumigil siya sandali at tinitigan si Elena mula ulo hanggang paa. Ikaw ang papadala ko. Nanlaki ang mga mata ni Elena at mabilis na umiling. Donya, baka po hindi tama yon. Wala po akong karanasan sa ganyan. Hindi po ako marunong humarap sa mga mayayaman. Ngunit tumawa lang si Victoria. Eksakto, mas maganda kung ikaw ang humarap. Alam mo ba kung gaano kasaya makita ang mukha ng mga kaibigan ko kapag nakita nilang isa lang hamak na katulong ang ipinadala ko? Siguradong pagtatawanan kanila. At ako ang mag-e-enjoy. Napalunok si Elena. Gusto niyang tumutol pero alam niyang wala siyang laban sa amo niya. Isa lang siyang tauhan at anumang pagsuway ay maaaring maging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Isang trabahong nagsisilbing buhay para sa kanyang kapatid. Pero Donya, mahina niyang tugon. Wala po akong damit na maayos. Wala po akong alam sa pakikipag-usap sa mga taong ganun. Ngumisi si Victoria at pumalakpak. Ako na ang bahala dyan. Bibigyan kita ng lumang bestida. Hindi naman mahalaga kung maganda ka o hindi. Ang mahalaga, mapapahiya ka. At kapag napahiya ka, matutuwa ako. Kinabukasan, habang naglalakad si Elena sa bakuran upang magdilig ng mga halaman, kinausap siya ni Rosa. Elena, totoo ba? Papupuntahin ka ni Donya sa blind date? Bulong ni Rosa, halatang nag-aalala. Tumango si Elena, may lungkot sa mata. Oo, wala akong magagawa. Ayokong mawala ng trabaho. Kailangan ko si Mario. Naku, Elena, baka mapahiya ka dun. Pero kilala kita.
Kahit anong gawin ng Donya, hindi ka basta-basta bumibigay. Ani Rosa sabay hawak sa kamay ng kaibigan. Magdasal ka, malay mo may mangyaring hindi inaasahan. Lumipas ang mga araw at dumating ang gabi ng pagtitipon. Sa kabila ng taba, pinilit ni Elena na isuot ang lumang bestida na ibinigay ng Donya. Ang damit ay may kupas na kulay, halatang luma at hindi bagay sa marangyang pagtitipon. Sa kanyang mga paa ay ang lumang sapatos na iniwan ng isa pang katulong. Bago siya umalis, muling nang asar si Doña Victoria. "Mag-ingat ka roon, Elena," ani ng Donya, sabay tawa ng mapanlait. "Baka isipin ng mga tao na galing ka sa kalye. Pero huwag kang mag-alala, iyon naman talaga ang totoo." Sa kanyang puso, parang pinupunit ang damdamin ni Elena. Ngunit nagdasal siya sa isip habang sakay ng jeep patungo sa venue. "Panginoon, gabayan niyo po ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero sana wag niyo akong pabayaan." Pagdating niya sa hotel kung saan ginaganap ang pagtitipon, halos hindi siya makapasok. Ang mga mata ng mga taong naroon ay agad na bumaling sa kanya. May halong pagtataka, may halong panunuya. Ang mga babaeng nakasuot ng mamahaling gown ay nagbulungan at nagtawanan, habang ang mga lalaki ay napatingin ng may paghamak. "Sinong nagpabaya na makapasok ang babaeng ito?" bulong ng isa. "Baka isa lang siyang staff," sagot naman ng isa pa. Ngunit nang banggitin ng receptionist ang kanyang pangalan, agad siyang itinuro papunta sa hapag kung saan nakalaan ang blind date. Habang papalapit, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang makakaharap, ngunit sigurado siyang ito na ang pinakamahirap na gabing kakaharapin niya sa buong buhay niya. Sa kabilang dulo ng silid, isang binatang nakasuot ng mamahaling suit ang naghihintay. Wala pang nakakakilala sa kanya ng lubusan. Ngunit alam ng lahat na isa siyang kilalang negosyante, isang batang CEO na umani ng respeto sa industriya. At sa mismong gabing iyon, magtatagpo ang dalawang mundo, ang isang hamak na katulong at ang isang makapangyarihang tao. Isang pagtatagpong hindi inasahan at magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Kinabukasan ng umaga, bago ang pagtitipon, abala si Elena sa kusina habang nililinis ang mga pinggan mula sa almusal ng mga bisita. Tahimik siyang nagtrabaho, pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng bawat oras na lumilipas. Papalapit ng papalapit ang blind date na iniutos ng Donya. Pumasok sa kusina si Victoria, dala ang isang kahon. "Elena," malamig niyang sambit, "ito ang isusuot mo mamaya." Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang lumang bestida na kulay dilaw na halos kupas na. May maliit na punit sa laylayan at halatang hindi na uso. "Donya," mahina ang boses ni Elena, "hindi po ba masyadong..." "Tumahimik ka," singit agad ng Donya. "Hindi ka pupunta roon para magmukhang reyna. Pupunta ka para magmukhang katawa-tawa. Tandaan mo yan." Tumawa pa siya ng mapanlait bago umalis. Naiwan si Elena na nakatingin sa damit. Sa likod ng kanyang isip, tinatanong niya ang sarili kung kaya ba niyang humarap sa mga mayayaman at sosyal na tao na nakasuot ng ganoong bestida. Napabuntong hininga siya at nagdasal sa anyang puso. Nang marinig ng iba pang katulong ang balita, nagsimula na namang mang-asar si Loreng. "Naku, Elena, sigurado akong pagtatawanan ka roon. Baka isipin pa nila na isa kang alipin na nagkamaling napadpad sa party." Nagtawanan ang ilan pang kasamahan, pero si Rosa ay nanatiling tahimik. Nang maiwan silang dalawa, nilapitan niya si Elena. "Kaibigan, huwag mong isipin ang mga sinasabi nila. Kahit anong suot mo, alam kong may kakaiba kang taglay. Hindi mo alam, baka may mangyaring mabuti." Ngumiti si Elena, pilit na itinatago ang kaba. "Salamat, Rosa. Sana nga. Pero hindi ko alam kung paano kong haharapin ang lahat ng ito." Sa hapon, bago siya umalis, nagpaalam siya kay Mario. Dumalaw siya sa kanilang barong-barong, dala ang kaunting pagkaing nakuha niya mula sa kusina ng mansyon. "Ate," sabi ni Mario habang nauupo sa banig, "narinig kong pupunta ka raw sa isang party." Nagulat si Elena. "Paano mo nalaman? Nabanggit ni Rosa noong dinalaw niya ako kahapon."
Tugon ni Mario. Ate, kinakabahan ka ba? Napayo ko si Elena at hinawakan ang kamay ng kapatid. Oo, Mario, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kailangan kong pumunta. Kung hindi, baka mawalan tayo ng hanap buhay. Alam kong mahirap, ate, ani Mario. Pero tandaan mo, hindi nakikita ng lahat ang tunay mong ganda. May iba kang liwanag na hindi kayang itago ng kahit anong lumang bestida. Naluha si Elena sa sinabi ng kanyang kapatid. Salamat, Mario. Sana tama ka. Pagbalik niya sa mansyon, hapon na. Naghanda na siya para sa pag-alis. Suot ang lumang bestida, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Kita niya ang kapayatan ng kanyang katawan, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang simpleng buhok na tinirintas lang niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bakas pa rin ng dignidad na hindi nawala. Habang nag-aayos siya, biglang pumasok si Luring at napahalakhak. Diyos ko, Elena, para kang pupunta sa piyesta sa baryo, hindi sa mamahaling party. Huwag kang magulat kung hindi ka papasukin ng mga gwardya. Nanahimik lang si Elena, hindi nagpadaig sa pang-asar. Alam niyang anumang salita, ang sabihin niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. Sa gilid ng pinto, si Rosa ay nakatayo at pinagmamasdan siya. Nilapitan niya si Elena at iniabot ang isang maliit na panyo na burda ng kanyang ina. Elena, ito ang dala mo. Hindi man ito mamahalin, pero simbolo ito ng malasakit at dignidad. Isama mo sa bulsa ng bestida mo, baka makatulim sa'yo. Ngumiti si Elena at mahigpit na niyakap si Rosa. Salamat, Rosa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito kung wala ka. Pagdating ng gabi, sumakay si Elena sa isang jeep papunta sa lungsod. Habang nasa biyahe, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilang pasahero ay nagtataka kung saan pupunta ang isang babaeng nakabestida na halatang luma at hindi akma sa syudad. Pinili niyang huwag magpahalata ng kaba. Sa kanyang isipan, bumalik ang usapan nila ni Mario. May liwanag ka, ate, naalala niya. Hawat ang panyong bigay ni Rosa. Pinilit niyang lakasan ang loob. Pagdating sa hotel kung saan gaganapin ang pagtitipon, napakalaki ng lugar. Punong-puno ng mga mamahaling sasakyan, ilaw at musikang tumutugtog. Halos mapaatras siya sa laki ng kaibahan ng kanyang mundo sa nakikita niya. Pero naaalala niya ang mukha ng kanyang kapatid at sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi, para kay Mario, para kay Mario. Lumapit siya sa entrance at agad na sinalubong ng receptionist. Good evening, ma'am. Pangalan po? Mahina siyang sumagot. Elena po. Binuksan ng receptionist ang listahan at tumango. Yes, you are on the list. Please, this way. Nagulat si Elena na hindi siya tinanggihan. Sa loob ng hotel, ang mga mata ng mga bisita ay agad na bumaling sa kanya. Ang mga babae sa kanilang mga gagarang gown ay nagtataasan ng kilay, habang ang mga lalaki ay napatingin na may halong panunuya. Naririnig niya ang bulungan. Sino yan? Bakit parang hindi bagay dito? Baka nagkamali ng pumasok. Ngunit pinilit ni Elena na ituwid ang likod at lakasan ang bawat hakbang. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa kanyang mukha, pinilit niyang manatiling mahinahon. At sa kanyang paglakad, papunta sa hapag na itinuro ng receptionist, alam niyang ito na ang simula ng isang gabing hinding-hindi niya malilimutan. Isang gabing magdadala ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Sa loob ng engrandeng hotel, halos hindi makagalaw si Elena habang dahan-dahang lumalakad papunta sa hapag na itinuro ng receptionist. Ang sahig ay kumikislap mula sa marmol na kulay puti at ang mga ilaw mula sa chandelier ay nagbigay ng liwanag na tila ba sinadya upang ilantad ang kanyang pagiging iba sa karamihan. Ang kanyang lumang bestida ay lalo lamang nagbigay diin sa kaibahan niya sa mga bisitang nakasuot ng mga gown na gawa ng kilalang designer at mga suit na halatang pinagkagastusan. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang mga bulungan at tawa. Sino ba yung babae na yan? Mukhang katulong. Bulong ng isang babae sa likod ng baso ng alak. Baka staff na naligaw, sagot ng isa pa, sabay tawa. Hindi. Tignan mo. Papunta siya sa mesa ng blind date. Nag-ikot ang mga mata ng lahat.
nagbuno ng pagtataka at panunuya. Nang marating ni Elena ang hapag, nakita niya ang lalaking nakaupo roon, isang binatang gwapo, matikas at halatang sanay sa karangyaan. Nakasuot ito ng itim na suit na perpektong nakalapat sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang buhok niya ay maayos na nakaporma at sa kanyang pulso ay kumikislap ang isang mamahaling relo. Siya si Adrian, ang batang CEO na madalas banggitin sa mga pahayagan at negosyo. Ngunit hindi agad ito nakilala ni Elena. Tumayo si Adrian nang makita siya, ikinagulat ng mga nakapaligid. Sa halip na pagtawanan siya o ipakita ang paghamak, maayos niyang binati si Elena. "Good evening," magalang niyang wika, sabay ngiti. "Ikaw ba si Elena?" Natigilan si Elena, hindi makapagsalita agad. Sa unang pagkakataon, may taong may mataas na antas ang nakipag-usap sa kanya ng may respeto. Tumango siya at marahang sumagot, "Opo, ako po." "Please, have a seat," alok ni Adrian. Sabay hila ng upuan para sa kanya. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ang mga babaeng umaasang sila ang makakadate ng CEO ay napasinghap. Hindi makapaniwala na isang babaeng simpleng-simple ang pinakitunguhan ng ganoong kaganda at magalang na asal. Habang naupo si Elena, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o kung paano siya kikilos. Ngunit si Adrian tila ba naramdaman ang kanyang pagkailang, kaya't siya na ang nagsimula ng pag-uusap. "Kumusta ang biyahe mo papunta rito?" tanong ni Adrian, na para bang ito ay isang normal na pagkikita lamang. "Medyo mahirap po," sagot ni Elena, halos pabulong. "Pero nakarating din po." Ngumiti si Adrian at sa kanyang mga mata ay may bakas ng paghanga. "Alam mo, karamihan sa mga nakikita ko rito ay puro pagpapanggap. Pero ikaw ay totoo, walang maskara." Nagulat si Elena sa kanyang sinabi at hindi agad nakapagsalita. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang paningin, pilit na tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Samantala, ang mga tao sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga sosyal na babae na kanina pa umaasang makaupo sa tabi ng CEO ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Hindi ako makapaniwala. Siya ba talaga ang pinili para sa blind date? Kung ako ang nasa posisyon niya, aalis na lang ako. Nakakahiya. Pero tingnan mo si Adrian, bakit parang natutuwa siya? Habang tumatagal ang usapan nila, mas lumalalim ang pag-uusap. Hindi nagtanong si Adrian tungkol sa yaman o estado ng buhay. Sa halip, tinanong niya si Elena tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap at sa kanyang kabataan. "May kapatid po ako," kwento ni Elena. Mahina ngunit may halong tapang. "Si Mario, siya lang ang pamilya ko. May sakit siya sa baga, kaya ako na ang tumutulong sa kanya." Tumango si Adrian, seryoso ang mukha. "Napakalaki ng puso mo, Elena. Hindi lahat ng tao ay kayang magsakripisyo para sa iba, lalo na sa panahong ito." Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha, ngunit agad niyang pinahid ang kanyang mga mata. "Pasensya na po. Hindi ko lang po inaasahan na may makikinig sa akin ng ganito." "Wala kang dapat ipagpasensya," tugon ni Adrian. "Ang totoo, natutuwa ako na ikaw ang nakilala ko ngayong gabi." Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, unti-unti ring nakaramdam si Elena ng ginhawa. Parang unti-unting nawawala ang kanyang kaba at sa halip ay napapalitan ito ng tiwala. Hindi niya maipaliwanag, pero tila ba may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Sa kabilang banda, hindi pa rin matahimik ang mga taong nakamasid. Ang mga babaeng sosyal ay halos mamilipit sa inggit. Ang ilan ay palihim na umiinom ng alak upang mapigilan ang kanilang pagkainis. "Bakit siya? Bakit hindi ako?" reklamo na isa. "Hindi ko matanggap na isang hamak na babae lang ang pinapansin ni Adrian," giit ng isa pa. Ngunit si Adrian ay walang pakialam. Ang atensyon niya ay buo kay Elena. Para bang sa dami ng taong naroroon, iisa lang ang nakikita niya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang waiter upang magharin ng pagkain. Habang kumakain sila, si Adrian ay patuloy na nakikinig sa bawat salita ni Elena. Hindi siya nagsawa, hindi siya nagmaliit. Bagkus,
Lalo siyang namangha sa kababaang loob ng babae. Elena, ani Adrian habang tumitingin sa kanya, hindi mo siguro alam kung kaano kakaiba sa kanila. Sa mundong ito, bihira na ang taong totoo. At ikaw ay isang hiyas na natatabunan ng putik. Pero kahit natatabunan, mananatili kang hiyas. Natigilan si Elena at hindi alam ang isasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na respeto at pagkilala mula sa isang taong hindi niya kauri. At habang ang mga tao sa paligid ay patuloy na naguguluhan at nagugulantang, ang dalawang tao sa mesa ay nagsimulang lumikha ng koneksyon na magpapabago sa kanilang mga buhay. Isang koneksyong hindi kailanman inasahan ni Elena na mangyayari sa isang gabing inakala niyang magiging pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Habang lumalalim ang gabi sa engrandeng bulwagan ng hotel, patuloy ang mga matang nakatuon kay Adrian at Elena. Ang mga bisitang naroon na sanay makita ang batang CEO na nakikipag-usap lamang sa kapwa niya elitista ay hindi makapaniwala na isang babaeng halatang galing sa kahirapan ang kanyang kinakausap ng may buong interes at respeto. Hindi ko talaga maunawaan, bulong ni Margarita, isa sa mga kaibigan ni Doña Victoria, habang pinagmamasdan sila mula sa kabilang mesa. Si Adrian, ang batang pinakamayaman sa buong syudad, nakikipag-usap sa isang tatulong? Sumabat ang isa pa nilang kakilala, si Celeste, sabay lingon sa asamang babae. Hindi lang basta nakikipag-usap, tignan mo kung paano siya ngumiti. Matagal ko nang kilala si Adrian. Hindi siya bastang ngumiti ng ganyan kahit kanino. Sa kabilang dulo naman, naroon ang ilang kabataang babae na umaasang sila ang makakadaupang palad ng CEO. Lalong nanliit ang kanilang loob at nabulungan ang isa't isa. Hindi ako makapaniwala, anang isa halos mapamura. Pinaghirapan kong magpatahi ng gown na ito para lang makita niya ako. Tapos yan lang pala ang pipiliin niya. Hindi siyang pumili, singit ng isa pa. Blind date yan, pero bakit parang siya pa ang natuwa? Samantala, sa mesa kung saan nakaupo sina Elena at Adrian, ramdam ni Elena ang bawat matang nakatingin sa kanila. Gusto niyang lumubog sa hiya, ngunit sa tuwing tinititigan siya ng CEO, nararamdaman niyang tila wala na siyang dapat ikatakot. Bakit hindi ka kumakain? Malumanay na tanong ni Adrian habang tinitingnan ang pinggan ni Elena na halos hindi pa nababawasan. Nahihiya po ako, sagot ni Elena, halos pabulong. Parang hindi ako bagay dito. Umiling si Adrian at ngumiti. Elena, ang isang tao ay hindi nasusukat sa damit na suot niya o sa pinggan na nasa harap niya. Ang halaga ng isang tao ay nakikita sa kanyang puso. At ikaw, nakikita ko iyon. Hindi mapigilan ni Elena ang mapaluha. Pinilit niyang itago sa pamamagitan ng pagtumo, ngunit nahuli iyon ni Adrian. Umuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot sa dalaga. Wala kang dapat ikahiya, dagdag pa niya. Ngayon, ikaw ang pinakamahalagang tao sa lugar na ito. Sa di kalayuan, si Doña Victoria na mismong nagplano ng lahat ay dumating na rin sa party. Huli man, ngunit hindi nagpahuli sa engrandeng pasok. Nakita niya agad ang eksena at halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Elena, na dapat sana'y napapahiya, ay nakaupo sa mesa ng CEO at tila ba siya pa ang pinakamahalagang babae sa gabing iyon. Imposible, bulong ng Donya sa sarili habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ito pwede. Nang lapitan siya ng kanyang mga kaibigan, hindi niya maitago ang pagkainis. Victoria, hindi ba't katulong mo lang ang babaeng iyon? Tanong ni Margarita na may halong panunukso. Paano nangyari ito? Sabat ni Celeste, sabay tawa. Nagtagumpay pa siya kaysa sa atin? Kumulo ang dugo ni Doña Victoria, ngunit pinilit niyang ngumiti sa harap ng kanyang mga kaibigan. Isang laro lang ito, hayaan niyo. Hindi magtatagal, mabubunyag din ang tunay niyang pagkatao. Samantala, bumalik ang atensyon ng mga bisita sa mesa ni Adrian at Elena. Habang nag-uusap sila, hindi lamang simpleng sagot ang ibinibigay ni Elena. Unti-unti niyang naibabahagi ang kanyang buhay, ang kanyang pagkabata sa probinsya,
ang hirap na naranasan nila ng kanyang kapatid at ang pangarap niyang magkaroon ng simpleng buhay na puno ng dignidad. Alam mo, Elena, wika ni Adrian habang nakikinig ng buong atensyon, nakaka-inspire ang buhay mo. Sa dami ng taong nakilala ko, bihira ang may ganitong tapang at kababaang loob. Ikaw ay isang halimbawa na kahit anong hirap, nananatiling matatag. Hindi alam ni Elena kung paano tutugon. Ang buong buhay niya ay nasanay siyang maliitin at insultuhin. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng totoong pagpapahalaga. Sa kabilang banda, ramdam din ng lahat ng bisita ang kakaibang tensyon sa lugar. Ang ilan, hindi maitago ang inggit. Ang iba naman, lihim na humanga kay Adrian dahil pinili niyang pahalagahan ang isang babaeng galing sa mahirap na estado. Ngunit ang pinakanagulat sa lahat ay si Elena mismo. Dahil sa halip na siya ang napahiya, tila ba ang mismong plano ng kanyang amo ang nagbalikwas laban dito. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Adrian at inalok si Elena ng kamay. Gusto mo bang lumabas muna? Ang daming mata dito, baka naiilang ka na. Nagalinlangan si Elena, ngunit sa bandang huli ay marahang tinanggap ang kamay ni Adrian. Habang naglalakad sila palabas ng bulwagan, mas lalong lumakas ang bulungan at ingay ng mga tao. Hindi ko na kaya, wika ng isa sa mga babaeng naiinggit. Ito na ang pinakamalaking insulto sa amin. Bakit parang siya pa ang prinsesa ngayong gabi? Dagdag ng isa pa. Ngunit wala nang pakialam si Adrian. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Elena. At sa bawat hakbang nilang dalawa palabas ng bulwagan, lalong lumalim ang pagtataka ng lahat. Dahil sa halip na ang katulong ang mapahiya, siya pa ang pinuri at napanood ng lahat bilang isang babae na kayang kunin ang puso ng isang makapangyarihang CEO. Sa gabing iyon, ang planong pagyura kay Elena ay biglang nagbago ng direksyon. Ang buong bulwagan ay saksi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang pagkilala ng isang makapangyarihan at mayamang lalaki sa dignidad ng isang babaeng matagal nang itinuturing na walang halaga. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang mga bulong-bulungan at pagtataka na hindi na mapapawi. Isang usap-usapang magdadala ng bagong yugto sa buhay ni Elena at magpapagalit lalo kay Doña Victoria na ngayoy napagtanto na hindi ganoon kadaling durugin ang puso at kaluluwa ng isang taong tunay na matatag. Hating gabi na nang makauwi si Elena mula sa engrandeng pagtitipon. Habang nakasakay sa jeep pauwi, hawak-hawak pa rin niya ang panyong ibinigay ni Rosa at ang panyo ni Adrian na iniabot nito kanina nang siya ay maluha sa harap ng maraming tao. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong damdaming nararamdaman niya. Kaba, tuwa at higit sa lahat ay isang uri ng pag-asa na ngayon lang muling bumisita sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ni Adrian. Ngayon, ikaw ang pinakamahalagang tao sa lugar na ito. Napapikit siya at mahina siyang ngumiti. Kahit alam niyang bukas ay babalik muli siya sa masakit na realidad ng kanyang buhay bilang isang hamak na katulong. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi magtatagal ay haharap siya kay Doña Victoria at sa matinding galit nito. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Marahang isinara ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Doon niya muling binalikan ang lahat ng nangyari. Parang panaginip lang, bulong niya sa sarili. Pero totoong may taong nakinig at tumingin sa akin hindi bilang alipin kundi bilang tao. Kinabukasan, maagang kumising si Elena para maghanda ng almusal. Sa kanyang pagbabalik sa kusina, naroon na si Loring at ang iba pang kasamahan na hindi maitago ang kanilang pananabik na malaman ang nangyari. "O Elena," panunokso agad ni Loring, "kumusta naman ang engrandeng gabi mo? Tumawa pa sila sa iyo gaya ng inaasahan?" Nagkatinginan ang iba pang katulong at nagsimulang magtawanan. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, dumating na si Doña Victoria, nakaayos at halatang walang tulog.
Elena, sigaw ng Donya, malamig at puno ng panlilibak. Ano ang ginawa mo kagabi? Nabalitaan ko na naging tampulan ka raw ng lahat. Hindi ba't katawa-tawa kang tingnan sa lumang damit na suot mo? Tahimik lang si Elena at pinili niyang huwag sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya ay magiging bala lamang ng kanyang amo para siya ay laitin pa. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya ganap na sugapan gaya ng dati. Dahil naalala niya ang tingin ni Adrian. Isang tingin na puno ng respeto. Napansin ni Doña Victoria ang katahimikan niya at lalo itong nag-init ng ulo. Ano? Wala kang masabi? Siguro'y natulala ka sa hiya. Huwag kang mag-alala, Elena. Ikukwento ko sa lahat kung paanong ginamit kita para maging tampulan ng tukso. Habang patuloy ang panlalait ng Donya, isang lingid na balita ang hindi pa niya alam. Kumalat na sa piling lipunan ang tsismis tungkol sa gabing yon. Hindi si Elena ang napahiya, kundi ang mismong mga plano ni Doña Victoria ang bumaliktad. Sa maliit nilang bahay sa kabilang baryo, halos mapatalon si Mario sa tuwa nang makita ang kapatid na dumating. Bagamat pagod at halatang walang tulog, may kakaibang kislap sa mga mata ni Elena. Ate, masayang sigaw ni Mario. Kumusta ang party? Ano ang nangyari? Umupo si Elena sa tabi niya at hinaplos ang buhok ng kapatid. Huwag ka sanang mabigla, Mario. Nakilala ko ang isang lalaki, ang CEO na si Adrian. Hindi ko alam kung bakit pero hindi niya ako tiningnan bilang hamak. Nakinig siya sa akin. Kinilala niya ang ating kwento. Naluha si Mario at hinawakan ang kamay ng ate niya. Ate, baka ito na ang simula ng pagbabago para sa atin. Hindi mo alam, baka siya ang sagot sa lahat ng panalangin natin. Ngumiti si Elena, bagamat may alinlangan pa rin. Huwag tayong umasa agad, Mario. Baka isa lang itong panandaliang pagkakataon. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong nakakita sa totoong ako. Samantala, sa loob ng mansyon, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga kapwa katulong na dati laging nanunukso kay Elena ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pagtataka. Ang mga bulong-bulungan mula sa labas ng mansyon ay nakarating na rin sa kanila. Na hindi napahiya si Elena, kundi nagustuhan pa siya ng CEO na si Adrian. Si Rosa, na laging nasa tabi ni Elena, ay palihim na natuwa. Sabi ko na sa'yo, Elena, bulong niya habang naglalabas sila sa likod ng mansyon. Hindi lahat ng plano ng Donya ay magtatagumpay. Nakita ng tao ang tunay mong halaga. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi naging dahilan para magbago ang asal ni Doña Victoria. Sa halip, lalo pa siyang uminit ang ulo at nagplano ng mas malulupit na paraan para ipahiya si Elena. Hindi pwede, bulong ng Donya sa sarili habang nakatingin sa bintana. Hindi siya pwedeng maging bida sa sariling palabas ko. Gagawa ako ng paraan para masira ang ilusyon niyang iyon. Sa kabilang dako, si Elena ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit sa kanyang puso, may kaunting pag-asa ng nabuo. Hindi na siya tulad ng dati na madaling pinapabagsak ng mga salita ng kanyang amo. Dahil sa isang simpleng hapunan at sa mga salitang binitiwan ni Adrian, natutunan niyang maniwala na maaaring may mas higit pang nakalaan para sa kanya. At sa mga susunod na araw, magsisimula ng makita ng lahat ang pagbabago kay Elena. Hindi lang bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng marunong magpahalaga sa sarili at may kakayahang lumaban sa mga hamon ng buhay. Lumipas ang ilang araw matapos ang engrandeng pagtitipon. At patuloy na laman ng usapan sa piling lipunan ang nakakagulat na tagpo sa blind date. Hindi si Elena ang napahiya, kundi ang lahat ng umasa na magiging katawa-tawa siya. Sa halip, naging sentro siya ng atensyon dahil sa hindi inaasahang pagtrato sa kanya ng batang CEO na si Adrian. Isang hapon, habang nagwawalis si Elena sa malawak na bakuran ng mansyon, napansin niya ang isang magarang kotse na papalapit. Hindi niya agad nakilala ang sasakyan. Ngunit nang bumaba ang pamilyar na figura, halos matigil ang kanyang paghinga. Si Adrian yon, nakaayos pa rin sa kanyang mamahaling suit. Ngunit may simpleng ngiti sa kanyang labi. Magandang hapon, Elena. Bati niya na para bang wala silang nakamasid na iba. Namilog ang mga mata ng lahat ng katulong na nakakita. Agad silang nagbulungan.
hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Loring, na laging nanunukso kay Elena, ay halos hindi makapagsalita. Ano to? Bakit siya nandito? Bulong niya sa isa pa. Nagulat si Elena at agad na yumuko. Adrian, Ginoo, nung ginagawa ninyo rito? Kung maaari, huwag mo na akong tawaging Ginoo. Magaan ang boses ng CEO. Adrian na lang, dumaan ako dahil gusto kitang makita. Naramdaman ni Elena ang init sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Sa kanyang likod, alam niyang pinagmamasdan sila ng ibang tauhan at marahil ay ng mismong Doña Victoria. At hindi nga nagtagal, bumaba mula sa kanyang veranda ang Doña, nakasuot ng mamahaling batikang bestida at lumapit na may pilit ng ngiti. Adrian, napakabihirang bisita. Ano ang ikinagagalak namin at naparito ka? Ngumiti si Adrian, ngunit halatang hindi na apektuhan ng formalidad ng Donya. Victoria, dumaan lang ako para makausap si Elena. Kung hindi problema, nais ko sana siyang makasama sandali. Halos mabilaukan si Doña Victoria sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung paano itatago ang kanyang gali, ngunit dahil kay Adrian na kanyang kauri, pinilit niyang manatiling magalang. Siyempre, Adrian, kung iyan ang nais mo. Sa kabila ng pilit ng ngiti ng Donya, hindi maitatago ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya habang si Elena, bagamat nag-aalinlangan, ay sumama kay Adrian papalabas ng mansyon upang maglakad sa hardin. Habang naglalakad sila, nagsimula ang masinsinang pag-uusap. Elena, panimula ni Adrian, nung gabi ng pagtitipon, marami akong narinig mula sa'yo. Ngunit bitin pa ako. Gusto kong mas makilala ka. Nag-alinlangan si Elena bago sumagot. Wala po akong maipagmamalaki. Isang simpleng babae lang ako na nagtratrabaho para sa kapatid kong may sakit. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ako humahanga sa'yo. Tugon ni Adrian. Sa mundong ito, napakaraming tao ang iniisip lang ay sarili nilang kasiyahan. Ngunit ikaw, Elena, inuuna mo ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Hindi iyon kayang tapatan ng kahit gaanong karaming kayamanan. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha muli, ngunit pinilit niyang ngumiti. Adrian, salamat, pero huwag mong kalimutan, isa lang akong katulong. At ikaw, isa kang CEO. Magkaibang mundo ang ginagalawan natin. Tumigil si Adrian sa paglalakad at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang puso ay hindi tumitingin sa estado ng buhay. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin. Ang nakikita ko ay isang babae na may lakas, may dignidad, at higit sa lahat, may pusong dalisay. Napayuko si Elena, hindi alam kung paano tatanggapin ang mga salita. Sa kanyang loob-loob, may halong kaba at takot. Takot na baka ito'y isang panaginip lang na sa huli ay mauuwi sa sakit. Mula sa veranda, pinagmamasdan ni Doña Victoria ang lahat. Halos mabasag ang hawak niyang baso sa sobrang galit. Hindi pwede, bulong niya. Hindi ako papayag na maagawan ako ng atensyon ng mga kaibigan ko dahil lang sa isang alipin. Sisiguraduhin kong masisira ang ilusyon na iyan. Samantala, sa mga sumunod na araw, hindi tumigil si Adrian sa pagbisita. Minsan, dumadaan siya upang magdala ng mga prutas at gamot para kay Mario, bagay na lalong nagpataba ng puso ni Elena. Tuwing makikita ng binata ang kapatid niya, agad itong nginginitian at kinakausap na parang matagal ng kaibigan. Mario, ani Adrian minsan habang inakabot ang ilang gamot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw gagaling ka. At gagawin namin ng ate mo ang lahat para mangyari iyon. Napaluha si Mario at yumakap sa kanya. Salamat po, Kuya Adrian. Hindi ko alam kung paano ka naming masusuklian. Ngumiti si Adrian at tumingin kay Elena. Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang mahalaga, makita kong masaya kayo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong naglalagablab ang galit ni Doña Victoria. Nakikita niyang unti-unting nagiging malapit si Adrian kay Elena at para sa kanya, ito'y isang insulto.
Hindi niya matanggap na ang planong ipahiya ang kanyang katulong ay nagbunga pa ng isang koneksyon na higit pa sa inaasahan. Kaya't sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang mas matinding plano. Kung hindi ko siya mapapahiya sa harap ng lahat, sisirain ko siya mula sa loob. Bulong niya. Ngunit sa kabila ng paparating na panganib, si Elena ay unti-unti nang nakakaramdam ng kakaibang lakas. Sa bawat araw na lumalapit si Adrian, sa bawat ngiting ibinibigay niya, at sa bawat malasakit na ipinapakita niya kay Mario, unti-unti ring nabubuo ang bagong pagkatao ni Elena. Isang babaeng hindi na basta alipin ng kahirapan, kundi may halagang nakikita ng isang taong handang ipaglaban siya. At habang patuloy na lumalapit si Adrian, hindi lamang pagkakaibigan ang namumuo. Isa itong ugnayan na hahamon sa lahat ng balakid, lalo na sa puot at inggit ng isang donya na handang gawin ang lahat upang hadlangan ang pag-usbong ng isang pag-ibig na hindi niya kailanmang pinangarap na mabuo. Lumipas ang mga linggo at naging bahagi na ng araw-araw ni Elena ang presensya ni Adrian. Sa bawat pagbisita ng CEO sa mansyon, palaging may dalang ngiti at malasakit. Hindi lamang para kay Elena, kundi para na rin kay Mario. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lalo namang lumalaki ang panganib na dala ng inggit at galit ng Donya. Isang umaga, habang abala si Elena sa paglalabas sa likod ng mansyon, biglang dumating si Doña Victoria na may kasamang 2 pulis. Hindi niya agad naintindihan ang nangyayari hanggang sa lumapit ang isa sa mga pulis at nagsabing, "Miss, may natanggap kaming reklamo na ikaw daw ay nagnanakaw ng gamit sa mansyon na ito." Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Ano po? Hindi ko po gagawin iyon. Wala po akong kinuha." Ngunit sa halip na makinig, pinangunahan agad ni Doña Victoria ang usapan. "Nahuli ka na, Elena. Akala mo siguro hindi ko mapapansin ang mga nawawalang alahas ko? Alam mo bang ilang libo ang halaga ng mga iyon? At ikaw lang naman ang may pagkakataon?" Halos mawalan ng boses si Elena sa pagkagulat. Sa isip niya, malinaw na pakana ito ng Donya upang tuluyan siyang masira. Maging ang ibang katulong ay nagsimulang magbulungan. Si Loring, na palaging naiinggit sa kanya, ay hindi nakapigil at nagsabi, "Sabi ko na nga ba, hindi siya mapagkakatiwalaan? Ang bait-bait kuno, pero magnanakaw pala." Naluha si Elena at halos manginig ang tuhod. "Hindi totoo yan, hindi ko po gagawin iyon. Handa akong magpaliwanag." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mas mahaba, dumating si Adrian. Nakasakay siya sa kanyang itim na kotse at agad bumaba nang makita ang kaguluhan. "Anong nangyayari rito?" Malakas niyang tanong. Nagulat ang lahat sa kanyang presensya, lalo na si Doña Victoria. Pinilit nitong ngumiti at magsalita ng mahinahon. "Adrian, mabuti at nandito ka. Nahuli namin ang katulong na si Elena na nagnanakaw ng aking mga alahas. Nais ko lang na maayos ito nang naaayon sa batas." Tumingin si Adrian kay Elena na halos hindi makatingin sa sobrang hiya at kaba. Ngunit sa mga mata ng CEO, mababakas ang tiwala. "Hindi ko kayang paniwalaan yan. Hindi si Elena ang tipong gagawa ng ganoong bagay." Nag-init lalo si Doña Victoria. "Hindi mo ba nakikita, Adrian? Nagsisinungaling ang babaeng yan." "Alam kong naaawa ka, pero wag mong hayaang linlangin ka ng isang hamak na katulong." Ngunit hindi napinag si Adrian. "Victoria, kung tunay kang may ebidensya, ipakita mo. Pero wag kang basta-basta magbibintang ng walang pruweba at kilala ko si Elena. Mas mabuti pa ako mismo ang mag-imbestiga." Napayuko si Elena at napaluha. Sa unang pagkakataon, may taong tumayo para sa kanya sa harap ng Donya. Ang ibang katulong na kanina lamang ay nagbubulungan laban sa kanya ay natahimik. Si Rosa, na laging kakampi ni Elena, ay tahimik na ngumiti at nakaramdam ng ginhawa sa kabila ng tensyon. Pagkaraan ng ilang oras, napatunayan walang ebidensya laban kay Elena. Napahiya si Doña Victoria, ngunit hindi niya ito ipinakita sa publiko. Sa halip, nagkunwari siyang nagkamali at pinauwi ang mga pulis. Ngunit sa kanyang puso, lalong tumindi ang kanyang galit. Pagka-uwi sa maliit nilang tahanan, ikinuwento ni Elena ang lahat kay Mario.
Hindi ko na alam, Mario. Sabi niya, halos maiyak. Para bang gagawin ng Donya ang lahat para masira ako? Kung wala si Adrian kanina, baka nakulong na ako. Hinawakan ni Mario ang kamay ng kanyang ate at tinitigan ito. Ate, tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kaya mong harapin mag-isa. Ngayon, may Adrian ka na. Hindi ka na nag-iisa. Napayakap si Elena sa kapatid. Sa kabila ng hirap, dama niya ang kaunting lakas mula sa kapatid at sa tiwalang ipinakita ni Adrian. Samantala, sa isang pribadong pulong, nag-usap sina Adrian at Doña Victoria. Victoria, mariin ang tono ni Adrian. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mong iyon. Hindi ako papayag na patuloy mong sirain si Elena. Ngumisi ang Donya, mapanlin lang. Adrian, hindi mo alam ang ginagawa mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng ilusyon. Isang katulong lang siya, hindi siya bagay sa'yo. Ngunit sagot ni Adrian puno ng determinasyon. Hindi estado ng buhay ang sukatan ng halaga ng isang tao. At kung patuloy mong sisirain siya, ako mismo ang haharap sa'yo. Naiwan si Doña Victoria na nagnangalit ang panga. Hindi niya matanggap na natalo siya sa sariling laro. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang mamuo ang mas mabigat na balak. Kung hindi niya kayang sirain si Elena sa pamamagitan ng kasinungalingan, sisirain niya ang dalaga gamit ang mga tao sa paligid nito. Habang patuloy ang mga pagsubok, si Elena ay nagsimulang mas lalo pang magtiwala kay Adrian. Unti-unti, nakikita niya na hindi lamang siya isang hamak na babae sa paningin ng CEO, kundi isang taong may halaga, may boses at may karapatang ipaglaban. Ngunit alam niyang hindi rito magtatapos ang laban. Dahil sa likod ng lahat, naruroon pa rin ang Donya, mapanlin lang, mapaghiganti at handang gawin ang lahat upang durugin siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalapit ang oras ng mas mabigat na pagsubok na magtutulak kay Elena upang patunayan ang kanyang lakas at katatagan. Pagkaraan ng insidenteng tangkang paninira kay Elena, mas lalong lumalim ang pagkakaunawaan nila ni Adrian. Hindi na lang siya basta binibisita ng CEO sa mansyon upang makausap. Madalas na rin siyang dumadaan sa maliit na bahay nila Elena at Mario. Sa bawat pagdating niya, dala niya ang mga prutas, gamot, at minsan ay mga librong pambata na para kay Mario. Unti-unti parang pamilya na rin ang turing nito sa kapatid ni Elena. Isang hapon, dumalaw si Adrian dala ang ilang gamot mula sa isang kilalang espesyalista. Nang makita siya ni Mario, agad itong ngumiti. Kuya Adrian, salamat po, lagi kayong may dala para sa akin. Parang doktor na rin po kayo. Natawa si Adrian at hinaplos ang buhok ng binata. Huwag kang mag-alala, Mario. Balang araw, gagaling ka. Hindi ka nag-iisa. Sa gilid ng maliit na kubo, nakatayo si Elena, pinagmamasdan ang eksenang iyon. May kakaibang init sa kanyang puso habang nakikita kung paano tratuhin ni Adrian ang kanyang kapatid. Hindi bilang isang kawawa, kundi bilang isang kaibigan na may dignidad. Nang manghuwi na si Mario sa loob ng bahay upang uminom ng gamot, naiwan sina Adrian at Elena sa labas. Ang hangin ay malamig at ang huni ng mga kuliglig ang nagsilbing musika sa katahimikan. Elena, malumanay na wika ni Adrian. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. Natigilan si Elena at hindi agad nakapagsalita. Adrian, huwag mo akong bigyan ng maling pag-asa. Hindi ako bagay sa'yo. Isa lang akong katulong na pilit na bubuhay araw-araw. Umiling si Adrian. Tinitigan siya sa mga mata. Mali ka. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o sa suot niyang damit. Nakita ko ang puso mo, kung paano mo isakripisyo ang lahat para kay Mario. Kung paano ka nananatiling matatag sa kabila ng lahat. At doon ako nahulog. Hindi na nakasagot si Elena. Ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit binalot din siya ng takot. Ang mga salita ni Adrian ay parang pangarap na hindi niya inaakalang maaari niyang kamtin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malapit si Adrian kay Elena. Inimbitahan niya itong sumama sa kanya minsan sa opisina para ipakita ang kanyang mundo. Pagdating nila sa gusali ng kumpanya, halos hindi makapaniwala si Elena.
Ang mga empleyado ay nakatayo at yumuyuko bilang pagbati kay Adrian. At ang buong gusali ay puno ng engrandeng kagamitan. Elena, sabi ni Adrian habang ipinapakita sa kanya ang opisina, ito ang mundo ko. Ngunit tandaan mo, kahit gaano ito kalaki at kagarbo, wala itong halaga kung wala kang taong pinaglalaanan. Naglakad sila sa pasilyo at hindi na iwasang mapansin ng ilang empleyado si Elena. May bulungan, may nagtataas ng kilay, ngunit si Adrian ay buong tapang na ipinakilala siya. Ito si Elena, isa siyang espesyal na kaibigan. Ramdam ni Elena ang init ng dugo sa kanyang pisngi. Para siyang nahihiya, ngunit sa parehong oras ay dama niya ang pagprotekta at pagpapahalaga ng binata. Sa kabilang banda, hindi natigil ang galit ni Doña Victoria. Sa bawat balitang naririnig niya tungkol kay Adrian at Elena, lalo siyang nagngangalit. Isang gabi, kinausap niya ang isa sa mga kasambahay upang mag-ipon ng tsismis at ipakalat sa lipunan. Gawin mong usap-usapan sa mga kasamahan mo na si Elena ay ginagamit lang ang CEO para makaalpas sa kahirapan. Siguraduhin mong makarating sa mga kaibigan kong sosyal. Ngunit sa kabila ng mga tsismis, nanatiling matatag si Adrian. Kapag nakakarating sa kanya ang masasamang balita, agad niyang pinapawi ito sa pamamagitan ng kanyang presensya sa buhay ni Elena. Elena, minsang sabi niya habang naglalakad sila sa parke, huwag kang matakot. Alam kong marami ang huhusga sa'yo pero hindi ako aalis sa tabi mo. Bakit? Tanong ni Elena, halos humihikbi. Bakit ka handang ipaglaban ng isang tulad ko? Ngumiti si Adrian at hinawakan ng kanyang kamay. Dahil sa mundong puno ng kasinungalingan at pagpapanggap, ikaw ang nag-iisang totoo. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti na ring bumuti ang kalagayan ni Mario. Dahil sa tulong ni Adrian, nakakayanan na niyang maglakad ng mas matagal at hindi na ganun kabilis hingalin. Sa tuwing nakikita ito ni Elena, nadaragdagan ang kanyang pasasalamat at pagtingin kay Adrian. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo, si Mario, si Elena at si Adrian, sa simpleng hapunan, biglang nagsalita si Mario. Ate, Kuya Adrian, alam niyo ba, kapag pinapanood ko kayong dalawa, naiisip ko na sana magkasama kayo habang buhay. Bagay na bagay kayo. Napatawa si Adrian at tumingin kay Elena. Narinig mo iyon? Mukhang may basbas na ako sa kapatid mo. Namula si Elena at sinaway si Mario. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, naglakas loob si Adrian na magsabi ng kanyang nararamdaman. Elena, hindi ko na kayang utago. Mahal kita. Nanahimik si Elena, napapikit at nakaramdam ng luha sa kanyang mga mata. Matagal na niyang itinanggi ang nararamdaman niya para sa CEO, ngunit ngayong narinig niya ang mga salitang iyon, hindi na niya kayang itanggi. Adrian, bulong niya, natatakot ako. Natatakot akong baka bukas lahat ng ito ay mawala lang. Hindi ito mawawala, sagot ni Adrian, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Dahil habang ako'y nandito, ipaglalaban kita. Hindi kita iiwan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa kabila ng lahat ng hadlang, unti-unti nang umusbong ang pag-ibig na magbabago sa kanilang mga buhay. Isang pag-ibig na magdadala ng lakas kay Elena upang patuloy na harapin ang galit at inggit ng isang mundong hindi kailanman naniwala na siya ay may halaga. Lumipas ang ilang buwan, mula nang umusbong ang pagmamahalan nina Adrian at Elena. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong naging matatag ang kanilang ugnayan. Ngunit kasabay ng kanilang ligaya ay ang unti-unting pagdami ng mga pagsubok na pumapaligid sa kanila. Hindi lamang ang tsismis mula sa mga tao ang kanilang kinaharap, kundi lalo na ang galit at paninira ni Doña Victoria. Isang gabi, matapos ang hapunan sa mansyon, tinawag ni Doña Victoria si Elena sa veranda. Nakasuot siya ng mamahaling seda at may hawak na baso ng alak habang malamig ang titig na nakatuon sa kanya. Elena, panimula niya, sa tingin mo ba mananatili si Adrian sa tabi mo kapag nalaman niyang isa ka lang hamak na katulong? Huwag kang magpakailusyon.
Nagpigil ng luha si Elena, pinilit na magpakita ng respeto. Donya, hindi ko naman po pinilit si Adrian. Siya po ang pumili na lapitan ako. Wala akong ginawang masama. Masama na para sa akin na umaasa kang may puwang ka sa mundong hindi mo kinalakhan. Mariing sagot ng Donya. At sisiguraduhin kong kahit kailan, hindi kanya mapapangasawa. Hindi ko hahayaang mabahiran ng dumi ang mga taong kauri ko. Tahimik na naglakad si Elena palayo, dala ang bigat ng mga salitang iyon. Sa kanyang silid, napaiyak siya sa harap ni Rosa. Rosa, paano kung tama ang Donya? Paano kung dumating ang araw na pagsawaan ako ni Adrian dahil hindi kami magkapantay? Hinawakan ni Rosa ang kanyang mga kamay. Elena, hindi ganyan si Adrian. Nakita ko kung papaano kanya tinitingnan. Hindi siya tulad ng iba, pero alam ko rin na hindi magiging madali ang lahat. Kakailanganin mo ng tapang. Kinabukasan, dumating si Adrian sa mansyon at agad napansin ang lungkot sa mukha ni Elena. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Elena, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Adrian ang bigat ng kanyang damdamin. Sabihin mo sa akin, Elena, huwag mong sarilinin. Adrian, mahinang sagot ng dalaga. Natatakot ako. Natatakot ako na baka isang araw magsawa ka o baka sirain tayo ng mga tao sa paligid. Lumapit si Adrian at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Elena, hindi ako magpapadala sa kanila. Hindi ako natatakot na ipaglaban ka. Kung anuman ang sabihin ng iba, wala akong pakialam. Ang mahalaga, ikaw ang mahal ko. Ngunit sa labas ng kanilang relasyon, unti-unti nang kumakalat ang masasamang salita. Sa mga social gathering na dinaluhan ni Adrian, palaging dinabanggit ang pangalan ni Elena. Bakit niya pinapatos ang isang katulong? Hindi ba niya alam na sisirain niya ang kanyang reputasyon? Kung gusto niyang magpakababa, ibang babae na lang sana. Lahat ng ito ay naririnig ni Doña Victoria at lalong ikinatuwa ang pagbagsak ng reputasyon ni Adrian. Ngunit sa halip na maapektuhan ang CEO, mas lalo siyang tumindig para kay Elena. Isang gabi, inimbitahan ni Adrian si Elena sa isang charity gala. Alam niyang magiging usap-usapan niyon, ngunit nais niyang ipakita sa lahat na hindi siya nahihiya sa kanyang relasyon. Pagdating nila sa lugar, agad na bumaling ang lahat ng mata sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula at ang ilan ay halatang nagtataka kung bakit si Elena ang kasama. Ngunit hindi nagpatinag si Adrian. Hawak ang kamay ni Elena. Ipinakilala niya ito sa lahat bilang isang taong mahalaga sa kanya. Ito si Elena, aniya sa harap ng maraming tao. At kung anuman ang iniisip niyo tungkol sa kanya, tandaan niyo, siya ang babaeng minahal ko. Nagulat ang lahat sa kanyang matapang na pahayag. Ngunit sa halip na tumigil ang panunuligsa, lalo pang lumakas ang bulong-bulungan. Si Elena, bagamat puno ng kaba, ay nagpakita ng tapang. Pinili niyang manatili sa tabi ni Adrian kahit ramdam niya ang bigat ng mga matang humuhusga. Pag-uwi nila, kinausap siya ni Adrian. Elena, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero tandaan mo, hindi kita iiwan. Kahit buong mundo pa ang kumontra, hindi ko hahayaan na mawala ka. Napaluha si Elena at napayakap sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, naroroon pa rin ang takot. Hindi dahil sa pagdududa kay Adrian, kundi dahil alam niyang gagawin ng Donya ang lahat upang sirain sila. At hindi nga nagtagal, muli na namang gumawa ng hakbang si Doña Victoria. Sa isang pulong kasama ang ilang kaibigan at kakilala sa lipunan, lihim niyang ipinakalat ang balitang gumagamit lamang si Elena ng awa upang makuha ang loob ni Adrian. Makikita niyo, aniya sa mga ito. Hindi magtatagal at magsasawa rin si Adrian. At kapag nangyari yun, mahuhulog sa wala ang babaeng yun. At ako ang tatawa sa huli. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas lalong naging matatag ang pagmamahalan ni na Adrian at Elena. Sa bawat insulto, sa bawat bintang, mas lalo silang naghawakan ng kamay at nangakong hindi bibitaw. Ngunit sa dilim ng gabing yon, habang naglalakad si Elena pauwi sa kanilang barong-barong, hindi niya maiwasang mapatingala at magtanong sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas
Huwag niyo pong hayaang masira ang pagmamahalan namin ni Adrian. Kung ito po ay galing sa inyo, ipaglaban niyo kami. Sa katahimikan ng kanyang panalangin, naramdaman niya ang kaunting ginhawa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pagmamahalan ay paparating pa lamang. Matapos ang maraming linggo ng pagtitiis, umabot na sa sukdulan ang takot ni Elena. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalakas ang tsismis na siya ay umaasa lamang sa kayamanan ni Adrian. Sa mga paningin ng lipunan, isa siyang hamak na umaakyat sa mundo na hindi para sa kanya. Kahit anong ipaliwanag ni Adrian, kahit anong tapang niyang ipinakita, hindi nawala ang bigat ng bawat buluman at mapanuyang tingin. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Adrian sa maliit na veranda ng kanilang barong-barong, biglang nagsalita si Elena. Adrian, mahinang wika niya, halos hindi makatingin. Kailangan kong umalis. Nabigla ang CEO. Agad niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Anong ibig mong sabihin, Elena? Bakit ka aalis? Napaluha si Elena at napayuko. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Lahat ng tao pinagtatawanan ka. Sinasabing bumaba ka dahil sa akin. Ayokong masira ka dahil lang pinili mong mahalin ako. Mariin ang boses ni Adrian, puno ng paninindigan. Hindi mo ba naiintindihan? Walang masisira sa akin. Ang tanging sisira sa akin ay ang mawala ka. Elena, wag. Isang maliit na bag lamang ang dala-dala niya. At sa kanyang mata ay walang ibang nakikita kundi ang malalayong bundok ng probinsya. Bago siya umalis, niyakap niya ng mahigpit si Mario na umiiyak. Ate, wag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Mario. Hindi ko kayang mawala ka. Pinahid ni Elena ang luha ng kanyang kapatid. Mario, mahal na mahal kita. Pero ito ang paraan para hindi na tayo masaktan pa. Magiging ligtas ka kay Adrian. Siya ang magbabantay sa'yo. Huwag kang matakot, babalikan kita balang araw. Humagulgol si Mario. Ngunit wala na siyang nagawa kundi yakapin ang kanyang ate habang umiiyak sa kanyang balikat. Muling nagbalik si Elena sa probinsya kung saan siya lumaki. Doon, sa isang maliit na bayan na walang nakakakilala sa kanya, naghanap siya ng simpleng kabuhayan. Nagtinda siya ng tinapay at gulay sa palengke katulad ng kanyang ina noong sila'y bata pa. Sa bawat araw ng pagtatrabaho, pinipilit niyang mumiti. Ngunit sa kanyang puso ay may malaking puwang na iniwan ng kanyang pag-alis. Hindi ito ang gusto ko. Bulong niya sa sarili habang nakapingin sa kawalan. Pero ito ang tama. Samantala, si Adrian ay halos mabaliw sa paghanap. Paggising niya isang umaga, nalaman niyang wala na si Elena. Hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala nito, kaya't agad siyang naghanap sa lahat ng dako. Pumunta siya sa mga terminal, nagtanong sa mga kaibigan ni Elena at halos isuyod ang buong syudad para lamang makita siya. Nasaan ka, Elena? Bulong niya habang nakatingin sa buwan sa gabi. Hindi mo ba alam na hindi ako mabubuo nang wala ka? Habang si Adrian ay patuloy na naghahanap, si Mario ay naiwan sa pangangalaga ng ilang kaibigan ni Elena. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, lagi niyang sinisisi ang sarili. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana umalis si ate. Bulong niya habang nakahiga sa banig. Iniiyak ang kanyang pangungulila. Samantala, sa probinsya, si Elena ay pilit na bumabangon. Ngunit kahit anong sipag niya, hindi niya maiwasang isipin si Adrian. Sa bawat pagbebenta niya ng tinapay, sa bawat pagod ng kanyang katawan, naririnig niya sa kanyang isip ang boses ni Adrian. Hindi kita iiwan. Kahit buong mundo pa ang kumontra, ipaglalaban kita. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang maliit na kubo, napahagulgol siya ng malakas. Adrian, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka, pero ito lang ang alam kong paraan para mailigtas ka. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, si Adrian ay hindi nawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naging determinado. Hahanapin kita, Elena. Kahit saan ka pa magtago, hindi ako susuko.
Samantala, si Doña Victoria ay labis na natuwa nang malaman ang pagkawala ni Elena. Ayan, sabi niya sa kanyang mga kaibigan habang nakaupo sa veranda ng mansyon. Hindi ko na kinailangan pang kumilos. Kusang nawala ang babae. At ngayon, wala nang sagabal si Adrian. Balik na siya sa dati. Ngunit nagkamali siya. Sa halip na bumalik si Adrian sa piling lipunan, mas lalo itong lumayo. Hindi na siya sumasama sa mga pagtitipon, hindi na siya nakikipag-usap sa mga kauri niya. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa yaman sa paghahanap kay Elena. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Elena. Sa kanyang probinsya, patuloy siyang namuhay ng simple, naglalaba para sa iba, nagtitinda sa palengke, at nakikisama sa mga kapitbahay na walang alam sa kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, ang kanyang puso ay nananabik. Hindi niya kayang itanggi. Mahal pa rin niya si Adrian. At sa gitna ng kanyang pangungulila, hindi niya alam na unti-unti nang papalapit ang araw ng kanilang muling pagkikita. Isang pagkikitang magpapabago muli sa takbo ng kanyang buhay at magsusubok sa lahat ng kanyang pinili. Pagkaraan ng pagkawala ni Elena, naging mailap ang bawat araw kay Adrian. Hindi siya mapakali. Hindi siya makakain ng maayos at halos hindi na ring makatulog sa gabi. Sa kanyang isip, palaging pumapailan lang ang mga huling salita ni Elena noong gabi bago ito naglaho. Mas mabuti pang mawala ako kaysa makita kitang nasasaktan dahil sa akin. Hindi niya matanggap ang desisyong iyon. Hindi iyon ang katapusan kundi isang simula ng mas matinding laban. Isang laban para hanapin ang babaeng minahal niya at ipakita rito na walang makakapigil sa kanila. Minsan, sa opisina, tinanong siya ng kanyang matagal ng kaibigan na si Daniel, ang vice president ng kumpanya. Adrian, hindi ka na pumapasok sa mga meeting. Halos hindi ka na nakakapag-focus sa negosyo. Ano bang plano mo? Tumingin si Adrian sa kanya. Malamlam ang mga mata, ngunit mariin ang boses. Daniel, ang plano ko ay hanapin si Elena. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Pero paano? Sagot ni Daniel. Parang hinayaan niyang hindi siya madaling matagpuan. Kung ganoon, hahanapin ko siya saan man. Kahit buong bansa pa ang suyuin ko, gagawin ko, matibay na sagot ng CEO. At nagsimula nga ang kanyang malawakang paghahanap. Gumamit siya ng mga koneksyon sa media. Nagtanong sa mga tao sa palengke at terminal. At nagpakalat ng impormasyon sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa bawat hakbang, palaging lumalampas sa kanya si Elena. Para bang sinadya nitong magtago sa mga mata ng lipunan. Samantala, sa probinsya, si Elena ay patuloy na namumuhay ng tahimik. Kahit simpleng tindera ng gulay at tinapay na lamang siya, ramdam pa rin niya ang bigat ng mga alaala nila ni Adrian. Tuwing gabi, habang nakaupo siya sa maliit na lamparang nagbibigay ilaw sa kanyang kubo, tinatanong niya ang sarili, ginawa ko ba ang tama? O ako lang ba ang nagtataboy sa tanging taong minahal ako ng totoo? Isang gabi, habang siya ay nasa palengke at nag-aayos ng kanyang paninda, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Iha, may naghahanap sa iyo, isang lalaking nakakotse, matangkad, at halatang mayaman. Kinabahan si Elena. Alam niyang si Adrian iyon. Agad siyang nagpasya na umiwas. Kinabukasan, lumipat siya sa kabilang bayan upang doon namang magbenta. Umaasang hindi siya muling matatagpuan. Ngunit hindi siya nakaligtas sa determinasyon ng CEO. Ilang linggo pa ang lumipas. Nakarating si Adrian sa parehong bayan. Naglakad siya sa makikitid na kalsada. Nagtanong sa mga tao at nagpakumbaba kahit pasanay siya sa marangyang pamumuhay. May nakakita ba kayo sa isang babaeng nagngangalang Elena? Tanong niya sa mga tindera ng gulay. Opo sir, sagot ng isa. May Elena pong nagtitinda rito. Mabait siyang babae. May kapatid na may sakit daw. Pero nitong linggo lang, lumitat na siya sa kabilang bayan. Napabuntong hininga si Adrian, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Salamat, kahit saan man siya naroroon, susundan ko siya. Sa mga panahong iyon,
Si Mario naman ay patuloy na nagdurusa sa pagkawala ng kanyang ate. Madalas niyang kausapin si Adrian sa telepono. "Kuya Adrian," ani Mario, halos umiiyak. "Hanapin mo po si ate. Hindi ko siya kayang mawala ng tuluyan." "Hindi kita bibiguin, Mario," sagot ni Adrian, puno ng panata. "Pangako ko ibabalik ko siya sa iyo." At isang araw natupad ang pagkakataon. Sa isang maliit na bayan sa may paanan ng bundok, nakita ni Adrian si Elena. Nakasalubong na ito habang nagbubuhat ng basket ng gulay. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila tumigil ang mundo. "Elena," bulong ni Adrian. Nanginginig ang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Elena at muntik nang mabitawan ang kanyang dala. "Adrian, paano mo ako natagpuan?" Lumapit ang CEO at walang alinlangan na hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako tumigil sa paghahanap. At ngayon, hindi na kita bibitawan. Elena, bakit mo ako iniwan?" Napaluha si Elena at yumuko. "Adrian, ginawa ko iyon para protektahan ka. Ayokong masira ang pangalan mo dahil sa akin." Ngunit maring sumagot si Adrian, tinitigan siya ng diretsyo. "Elena, wala akong pakialam sa pangalan o reputasyon. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi mo ba alam? Mas nasisira ako kapag wala ka." Nang matasandaling iyon, bumigay si Elena at humagulgol sa dibdib ng lalaki. "Adrian, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko." Hinaplos ni Adrian ang kanyang buhok. "Wala kang kailangang ipagpatawad. Ang tanging mali lang ay ang iniwan mo ako. Pero ngayon hindi na ako papayag na mawala ka muli." Naging saksi ang tahimik na baryo sa kanilang muling pagkikita. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, muling nabuo ang pag-aasang minsang nawala. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa siyudad, dala nila ang mas mabigat na hamon sapagkat hindi pa tapos ang laban. Naroon pa rin si Doña Victoria, naghihintay at handang gumawa ng mas malupit na hakbang upang tuluyang maputol ang pagmamahalan nila. At para kina Adrian at Elena, ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang laban ng dalawang puso, kundi laban din ng dangal at paninindigan laban sa isang mundong puno ng panghuhusga at puot. Makalipas ang muling pagkikita nila sa probinsya, hindi na muling pinakawalan ni Adrian si Elena. Nangako siya kay Mario na gagawin ang lahat upang hindi na sila muling magkahiwalay. Kaya't isang linggo matapos muling magtagpo, dinala niya si Elena at Mario sa lungsod. Ang una niyang ginawa ay ipakilala sila sa kanyang pamilya. Isang malaking hakbang iyon para kay Adrian, sapagkat alam niyang hindi magiging madali ang pagtanggap ng kanyang mga magulang at kamag-anak. Ang kanilang pamilya ay kilala sa lipunan bilang isa sa pinakamayamang angkan, at bihirang magustuhan ng mga ito ang mga taong galing sa simpleng pamumuhay. Sa malaking dining hall ng kanilang tahanan, nagtipon-tipon ang pamilya ni Adrian. Nakaupo ang kanyang ama, si Don Ramon, isang seryosong negosyante na halos hindi ngumiti, at ang kanyang ina, si Doña Isabela, na kilala sa pagiging distrikta at mapili sa mga taong inilalapit ng kanyang anak. Kasama rin ang dalawa niyang kapatid na babae na parehong may mataas na tingin sa sarili. "Adrian," malamig na bati ng kanyang ama, "ito ba ang babaeng nababalitaan naming kasama mo?" Tumayo si Adrian at buong tapang na ipinakilala si Elena. "Ama, ina, makakapatid, ito si Elena. Siya ang babaeng mahal ko." Natahimik ang lahat sandali bago nagsimulang magsalita si Doña Isabela. "Elena, hindi ko alam kung ano ang nakita ng anak ko sa'yo. Ngunit dapat mong tandaan na hindi lahat ng bagay ay maaaring pagsamahin. Ang mundo namin at ang mundo mo, magkaiba." Namuo ang luha sa mga mata ni Elena. Ngunit bago pa siya makasagot, agad siyang pinanghawakan ni Adrian sa kamay. "Ina, hindi ako pumili ng tao base sa mundo niya. Pinili ko siya dahil siya ang tanging nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Kung hindi ninyo siya matatanggap, hindi ko rin matatanggap ang inyong panghuhusga." Napatigil ang lahat sa unang pagkakataon. Nakita nilang buo ang paninindigan ni Adrian para sa isang babae. Napatitig si Don Ramon kay Elena at magamat di niyang ipinakita, nakita niya ang tapang at dignidad sa mga mata ng dalaga. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ring makilala ng pamilya ang pagkatao ni Elena.
Hindi siya nagpakita ng yabang o pangangailangan na makipagsabayan sa kanilang karangyaan. Sa halip, tumulong siya sa mga charity project ni Doña Isabela at nagpakita ng kababaang loob sa lahat ng kanilang kasambahay. Ang kanyang pagiging totoo at mabait ay unti-unti ring nakapagpaamo sa kanilang mga puso. Maging ang mga kapatid ni Adrian na unang tumutol ay natutong humanga sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap sina Elena at ang nakababatang kapatid ni Adrian na si Angela, biglang nagsalita ang huli. Ate Elena, dati hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinili ni Kuya. Pero ngayon nakikita ko, mayroon kang bagay na wala sa kahit sinong babaeng kilala namin. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng ngiti sa kanya. Naluha si Elena sa narinig. Unti-unti, nakikita niyang kahit gaano kalaki ang puwang sa pagitan ng kanilang mga mundo, may paraan upang magtagpo ang mga ito. Samantala, si Mario naman ay hindi rin nakalimutan. Sa tulong ni Adrian, naisali siya sa isang magandang paaralan na may scholarship. Nagsimula siyang muling mangarap at magpakita ng sigla. Minsan kinakausap niya si Adrian sa kanilang bahay. Kuya Adrian, salamat po. Hindi lang si ate ang tinulungan ninyo, pati ako binigyan ninyo ng pagkakataon. Ngumiti si Adrian at hinaplos ang balikat ng bata. Mario, ang pamilya ni Elena ay pamilya ko na rin at gusto kong makita kang lumaki na matatag, may pangarap at may pag-asa. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagpatibay ng loob ni Elena. Sa bawat araw na dumaraan, nakikita niya ang pagbabagong dinala ng kanilang pagmamahalan. Hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kapatid niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin sa kanyang isipan ang galit ni Doña Victoria. Alam niyang hindi pa tapos ang laban at anumang oras ay maaari itong bumangon muli upang guluhin ang kanilang kaligayahan. Ngunit sa ngayon, pinili niyang mag-focus sa pag-asang unti-unti nang nagsasanib ang dalawang mundong dati magkalayo. Ang mundo ng mayaman at ang mundo ng mahirap. Sa ilalim ng iisang bagay, ang tunay na pagmamahalan. Habang unti-unting nagiging maayos ang buhay ni na Adrian at Elena, si Doña Victoria naman ay nakakaranas ng kabaligtaran. Matapos niyang ibuhos ang panahon at yaman sa pagpapahiya kay Elena, napabayaan niya ang sariling negosyo. Sa paglipas ng mga buwan, nagdulot ito ng matinding pagbagsak sa kanyang imperyo. Nagsimula ang lahat nang mawalan siya ng tiwala sa kanyang mga empleyado. Madalas niyang pagalitan at pagbintangan ang kanyang mga tauhan, kaya't isa-isa silang nagbitiw. Ang ganyang negosyo sa real estate na dati kinaiinggitan ng marami ay biglang bumagsak nang mawalan ng mga kliyente. Donya, pasensya na po, wika ng isa sa mga dati niyang kliyente. Pero hindi na namin kayang makipagtrabaho sa inyo. Masyado na kayong malupit at hindi na maaasahan. Ang kanyang mga kaibigan na dati laging nakapaligid sa kanya sa mga party at pagtitipon ay unti-unti ring naglaho. Victoria, naiintindihan mo naman siguro, sabi ng isa niyang matalik na kaibigan, hindi na namin kayang isama ka sa mga event. Ang pangalan mo kasi ay nadadamay na sa iskandalo. Nag-isa si Doña Victoria sa loob ng kanyang mansyon na dati puno ng tao. Katahimikan na lamang ang kanyang kasama. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari. Madalas siyang tumingin sa salamin. Pilit hinahanap ang dating lakas at yabang sa kanyang mga mata. Ngunit tanging panghihinayang ang bumabalik. Isang araw, habang naglalakad siya sa mall, nakita niya sina Adrian at Elena na magkasamang namimili. Si Elena ay nakasuot ng simpleng bestida, ngunit halatang masaya at puno ng dignidad. Habang si Adrian ay hawak ang kanyang kamay na tila ba hindi kailanmang bibitaw. Nakita niya ring kasama nila si Mario na masigla at masayang naglalakad, kitang-kita ang malaking pagbabago sa kalusugan nito. Nanlumo si Doña Victoria. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili. Bakit siya na isang alipin lang ay nagtagumpay at ako na may lahat ng yaman ay nawalan ng lahat? Hindi niya napigilan ang sarili at nilapitan sila. Elena, malakas niyang tawag. Napalingon ang lahat
At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang dating makapangyarihang Donya na ngayon ay tila ba lumiit sa harap ng lahat. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, at ang dating mamahaling alahas ay napalitan ng mumunting hikaw. Donya Victoria, marahang sagot ni Elena, puno ng respeto ngunit hindi na natipinag. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Halos maluha ang Donya habang nakatingin sa kanila. Hindi ko alam paano mo nagawa ito. Nais kitang ipahiya, nais kitang durugin. Ngunit bakit ikaw pa ang nagtagumpay at ako ang nagbagsak? Tahimik lamang si Adrian, ngunit pinisil niya ang kamay ni Elena bilang tanda ng suporta. Sumagot si Elena ng mahinahon, Donya, hindi ko pinangarap na ipahiya ka. Ang ginawa ko lang ay magpakatotoo at magpakasipag para sa mga taong mahal ko. Siguro ito ang pagkakaiba natin. Habang iniisip mo kung paano ako durugin, iniisip ko kung paano makabangon. Napayuko si Donya Victoria at hindi na nakasagot. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang pait ng pagkatalo. Habang nakikita niya ang tatlong taong masaya at nagkakaisa, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa lahat ng bagay na nawala sa kanya. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, nakita niya ang kalagayan nito. Maruruming kurtina, bakanting mga silid at katahimikan na tila ba sumisigaw sa kanyang mga tainga. Naupo siya sa kanyang upuan at napahawak sa kanyang ulo. Sayang, bulong niya. Lahat ng kayamanan, lahat ng kaibigan, lahat ng impluensya, nawala dahil sa aking inggit at galit. Lumipas pa ang mga buwan at mas lalo pang dimagsak ang kanyang negosyo hanggang sa tuluyan itong magsara. Ang mga ari-arian niya ay ibinenta upang mabayaran ang mga utang. Ang dating makapangyarihang Donya ay naging isang babae na lamang na naglalakad mag-isa sa kalsada, dala ang isang maliit na bag. Samantala, sina Adrian at Elena ay patuloy na umuunlad. Sa bawat hakbang ng kanilang relasyon, mas lalo silang nagiging inspirasyon sa iba. Ngunit sa puso ni Elena, may natitirang awa para kay Donya Victoria. Minsan, kinausap niya si Adrian tungkol dito. Adrian, wika niya, kahit anong ginawa sa atin ni Donya, naaawa pa rin ako sa kanya. Hindi madali ang mawalan ng lahat. Hinawakan ni Adrian ang kanyang balikat at ngumiti. Elena, ganyan ka talaga. Kahit gaano kasama ang tao, nakikita mo pa rin ang pagkakataon para patawarin. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit kita minahal. Isang araw, nagdesisyon si Elena na dalawin si Donya Victoria. Dinalhan niya ito ng pagkain at mga gamit. Nang makita siya ng Donya, nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala. Elena, bakit mo pa ako dinadalaw? Hindi ba't ako ang sumira sa iyo? Ngumiti si Elena at iniabot ang dala. Dahil kahit anong mangyari, hindi kita kaaway. Sana matutunan niyo ring patawarin ang sarili ninyo, Donya. Sa puntong iyon, bumagsak ang mga luha ni Donya Victoria. Sa wakas, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali. At bagamat huli na, nagsimula siyang magnilay kung paano siya binulag ng inggit at yabang. Sa huli, naiwan siyang mag-isa, dala ang kanyang panghihinayang. Samantalang sina Adrian at Elena, na dati halos ipahiya niya sa buong lipunan, ay siyang naging simbolo ng pag-ibig at tagumpay. At sa katahimikan ng kanyang lumang mansyon, muling umusal si Donya Victoria ng mga salitang hindi niya kailanmang inisip na sasabihin. Patawad, Elena. Patawad sa lahat. Makalipas ang ilang buwan matapos ang pagbagsak ni Donya Victoria, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Elena at Adrian. Sa wakas, wala nang nakaharang sa kanilang mga plano. At unti-unti nilang naabot ang mga pangarap na dati tila imposible lamang. Nagsimula ito nang anyayahan ni Adrian si Elena sa isang pulong sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi iyon basta pulong ng negosyo. Ipinakilala niya si Elena bilang bagong katuwang sa isang proyektong pangkomunidad na kanyang binubuo. Mga kasama, wika ni Adrian sa harap ng kanyang board of directors. Ito si Elena,
Siya ang magiging katuwang ko sa isang programang magbibigay ng kabuhayan para sa mga kababaihan sa mahihirap na barangay. Napatingin si Elena kay Adrian. Halatang hindi siya makapaniwala. Adrian, bakit ako? Wala naman akong alam sa negosyo. Mumiti ang binata. Dahil hindi ko kailangan ng isa pang negosyante. Kailangan ko ng taong tunay na nakakaintindi ng hirap. At iyon ay ikaw. Dahil doon, nagsimula silang magpatayo ng isang maliit na negosyo na inawag nilang Bagong Simula. Ito ay nakatuon sa paggawa ng tinapay at mga produktong lutong bahay na ipinapamahagi sa iba't ibang lugar. Tinuruan nila ang mga babae mula sa mahihirap na pamilya kung paano gumawa at magbenta, at unti-unti itong lumago. Hindi nagtagal nakilala sa komunidad si Elena bilang isang babaeng hindi lamang nakaligtas sa kahirapan, kundi isa ring nagbigay ng pag-asa sa iba. Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya, nagsasabing, "Salamat Elena, dahil sa iyo natutunan kong may halaga rin ako." Samantala, si Mario ay tuluyan ng gumaling sa tulong ng gamutan at suporta ni Adrian. Unti-unti nang lumakas ang kanyang katawan. Nakakapag-aral na siya sa isang maayos na paaralan at madalas niyang ikwento sa kanyang mga guro at kaklase ang mga pangarap niya. "Ate," sabi ni Mario isang gabi habang sila'y nag-uusap, "gusto kong maging doktor balang araw para matulungan ko ang mga batang katulad ko na nagkasakit." Napaluha si Elena at niyakap ang kapatid. "Kaya mo yan, Mario. Nandito lang ako at si Adrian para suportahan ka." Habang lumalago ang kanilang negosyo at tumitibay ang kanilang pamilya, dumating din ang pagbabago sa pananaw ng lipunan. Kung dati tinitingnan si Elena bilang isang simpleng katulong na walang lugar sa mundo ng mga mayayaman, ngayon ay nakikita siya bilang isang huwaran ng kabutihan at pagtitiyaga. Sa mga pagtitipon at event, imbes na pagtawanan, siya'y hinahangaan at kinakausap. "Elena," sabi ng isa sa mga kilalang personalidad, "napakaganda ng ginawa mo. Isa kang inspirasyon." Ngunit hindi ito naging dahilan para magbago ang kanyang ugali. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Kahit may mga taong pumupuri sa kanya, labi niyang sagot, "Hindi ko ito nagawa mag-isa. Kung wala si Adrian, kung wala si Mario, at kung wala ang tulong ng Diyos, wala rin ako dito." Sa kabilang banda, si Adrian ay patuloy na tumindig bilang matatag na katuwang ni Elena. Hindi lamang siya CEO ng kanilang kumpanya, kundi naging haligi rin siya ng kanilang komunidad. Maraming kabataan ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo at lagi niyang ibinabalik ang kredito kay Elena. "Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko matututunan ang tunay na halaga ng pakikipagkapwa." Minsan, sa isang pagtitipon kung saan dumalo ang mga dating kaibigan ni Doña Victoria, naroon din sina Adrian at Elena. Marami sa kanila ang hindi makatingin ng diretsyo kay Elena sapagkat naaalala nila kung paano nila siya nilait noon. Ngunit imbes na ipakita ang galit, siya ay ngumiti at magalang na nakipag-usap. "Magandang gabi po," bati niya. "Salamat sa pagdalo. Sana'y maging inspirasyon sa lahat na ang buhay ay maaaring magbago kung may pagtitiyaga." Ang mga taong iyon ay napahiya, ngunit sabay ding humanga sa kanya. Doon nila napagtanto na higit pa sa ganda, higit pa sa yaman, ay ang kababaang loob at tibay ng puso ni Elena. Sa kanilang tahanan, na ngayoy mas malaki at mas maayos na, madalas silang magtipon-tipon sa hapagkainan. Si Mario, na ngayoy masigla at masigla, ay palaging may baong kwento mula sa paaralan. Si Adrian, sa kabila ng bigat ng trabaho, ay laging inuuna ang oras kasama sina Elena at Mario. At si Elena, na dati aliti ng isang mapanlait na donya, ngayon ay isang babaeng hinahangaan at minamahal hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng buong komunidad. Isang gabi, habang nakatanaw sila ni Adrian sa bituin mula sa kanilang veranda, bumulong si Elena. "Hindi ko akalain na aabot tayo dito. Minsan iniisip ko, baka panaginip lang ito." Mumiti si Adrian at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ito panaginip, Elena. Ito ang bunga ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo. Ikaw ang nagpatunay na kahit ang pinakamahirap na simula ay maaaring humantong sa pinakamatamis na wakas." At doon, nagpasya silang ipagpatuloy pa ang kanilang misyon.
ang magbigay ng pag-asa sa mas marami pang tao. Sapagkat para kay Adrian at Elena, ang bagong simula ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa lahat ng taong nangangarap na balang araw ay makakaahon sa hirap. Makalipas ang ilang taon ng pagtitiga, pagmamahalan at pagharap sa mga pagsubok, tuluyan nang nakamtan nina Adrian at Elena ang kapayapaan at tagumpay na matagal nilang pinangarap. Ang lahat ng mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghilom at ang dating hamak na katulong na si Elena ay ngayon ay nakilala bilang babae ng dignidad at lakas, hindi lamang sa tabi ng isang makapangyarihang CEO, kundi bilang siya mismo. Dumating ang araw ng kanilang kasal, isang araw na hindi inakala ni Elena na mangyayari. Ang buong simbahan ay puno ng tao, pamilya, kaibigan at mga taong tinulungan nila sa kanilang mga proyekto. Ang mga dating kasamahan ni Elena sa mansyon, kabilang si Rosa, ay naroon din, nakasuot ng maganda at masayang nakikibahagi sa selebrasyon. Ang ilan sa mga dating nanlait sa kanya ay tahimik lamang, puno ng paghanga at pagsisisi sa kanilang mga mata. Si Mario, na ngayoy malakas at masigla, ang isa sa pinakamasayang tao sa loob ng simbahan. Nakasuot siya ng maayos na barong at halos hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Ate, bulong niya habang inaayos ang belo ni Elena. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kasi ngayon, nakikita kong natupad lahat ng ipinagdasal natin noon. Napaluha si Elena at niyakap ang kapatid. Mario, wala ako rito kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban noon. Nang magsimula ang seremonya, lahat ay napatiig kay Elena habang naglalakad siya patungo sa altar. Nakasuot siya ng simpleng ngunit napakagandang puting gown, bagay na bagay sa kanyang kababaang loob at kagandahan. Hindi niya kailangan ng magarang palamuti upang magningning. Ang kanyang puso at aura ang siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang ganda. Sa altar, nakatayo si Adrian, nakasuot ng itim na suit na lalong nagbigay diin sa kanyang tikas. Ngunit higit pa sa kanyang itsura, ang ngiti niya habang nakatingin kay Elena ang siyang nagpabighani sa lahat. Para bang sa sandaling iyon, wala nang ibang tao sa paligid kundi silang dalawa. Adrian, bulong ni Elena nang makarating siya sa altar. Hindi ko akalain na makarating tayo rito. Numiti si Adrian at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Elena, ipinangako ko sa iyo noon na hindi kita bibitawan. At heto tayo ngayon, patunay na pinupad ko ang pangakong iyon. Habang tumutugtog ang musika at sinimulan ng pari ang seremonya, hindi maiwasan ng lahat na maantig ang damdamin. Maraming luha ang pumatak, hindi lamang mula sa pamilya at mga kaibigan, kundi maging mula sa mga taong minsan ay naging bahagi ng kanilang mga laban. Sa gitna ng lahat, isang matandang babae ang tahimik na nakaupo sa pinakadulong bahagi ng simbahan. Siya si Doña Victoria, ang dating dahilan ng lahat ng paghihirap ni Elena. Mayon ay isa na lamang siyang payak na babae, malayo sa dati niyang kapangyarihan at yaman. Habang pinagmamasdan niya ang kasal, hindi niya napigilang lumuha. Kung hindi sana ako pinadala ng galit at inggit, baka naging masaya rin ako tulad nila. Ngunit sa halip na lumapit, pinili niyang manood mula sa malayo sapagkat alam niyang hindi na siya kabilang sa mundong iyon. Nang sumapit ang oras ng pagbibitaw ng sumpa, mariing nagsalita si Adrian. Elena, sa harap ng Diyos at ng lahat ng tao, nangangako akong mamahalin kita, hindi lamang sa oras ng kasayahan, kundi lalo na sa oras ng hirap. Ikaw ang buhay ko at sa iyo ko iaalay ang lahat ng mayroon ako. Tumulo ang luha ni Elena habang sumasagot. Adrian, nangangako akong hindi kita iiwan sa lahat ng laban. Ikaw ang lakas ko at sa bawat paghinga ko, ipapaalala ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Mula ngayon hanggang sa huli, ikaw at ako ay iisa. At sa huli, idineklara ng pari, sa ngalan ng Diyos, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Nagpalakpakan ng lahat at nang maghinang ng halik sina Adrian at Elena,
Para bang sumabog ang liwanag sa buong simbahan, ang kanilang pagmamahalan na minsang sinubok ng inggit, galit at panghuhusga ay tuluyan ng nagtagumpay. Pagkatapos ng kasal, ginanap ang isang engrandeng salo-salo. Ngunit kahit enggrande ang lugar, nanatiling simple at nakabuluhan ang tema. Sa halip na puro marangyang pagkain, mas pinili ni na Adrian at Elena na magharin ng mga pagkaing gawa ng mga kababaihang natulungan nila sa kanilang negosyo. Ito ang bunga ng ating pagsisikap, ani Elena sa mga bisita. Hindi lang ito kasal namin ni Adrian, kundi selebrasyon ng lahat ng nagtagumpay mula sa kahirapan. Nagbigay din ng maikling pananalita si Mario. Ako ang saksi sa lahat ng pinagdaanan ng ate ko. Mula sa pagiging katulong hanggang sa araw na ito, siya ay lumaban hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa akin at sa lahat ng nangangarap. At ngayon masaya akong makita na ang taong minahal niya ay kasama niyang lumalaban sa habang buhay. Tumayo ang lahat at nagbigay ng masigabong palakpakan. Ang kasal ay hindi lamang pag-iisa ng dalawang puso, kundi simbolo ng pag-asa, pagpupursige at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakaupo sina Adrian at Elena sa ilalim ng mga bituin, tahimik silang nag-usap. Adrian, wika ni Elena, mula sa pagiging isang simpleng katulong, hindi ko akalain na darating ang araw na ako'y magiging asawa ng isang CEO. Gumiti si Adrian at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ka naging asawa ng isang CEO, Elena. Naging asawa ka ng lalaking mahal ka ng higit pa sa lahat. Ang CEO ay titulo lang, pero ang pagmamahal ko sa iyo, iyon ang tunay na yaman. At doon sa ilalim ng langit na puno ng bituin, natapos ang kanilang kwento, hindi sa isang katapusan, kundi sa isang bagong simula. Isang simula ng buhay na puno ng pagmamahalan, pag-asa at tagumpay. At mula sa gabing iyon, ang pangalan ni Elena ay hindi na lamang isang alaala ng isang katulong na minsang pinahiya. Siya na ngayon ay simbolo ng isang babaeng nagtagumpay, hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil sa katatagan, kababaang loob at pagmamahal na hindi kailanmang bumitaw.